Wait lang. Alright, mga basat. Ito, nag-alagotesa ang 8. Bakit naman nag-alagotesa? Diyos ko, Lord. Nagtatago na. Yun lang. Sa bagay, sinabi nga ng spokesperson nila, nagtatago na daw sila. Putragis, no? Bakit nagtago sila, attorney? Narinig ko rin to kahapon eh. Ryan Nicoleta, shoutout. Ardayan, Charcher. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. So, ito mga kabunyog, ang nangyayari dito sa grupong ito, ang malinaw dito, tulad ni Gutesa, itong 18 na ex-Marines, nagtatago na rin. Nagtatago na. Nag-alagutesa na itong 18 na ex-Marines. Ano kasi yan eh? Mahirap kasi yung mga sinasabi mo kung tinuturuan ka lang, ganitong sabihin mo, ganitong sabihin. Ang mahirap kasi kung yung mga nakapaligid sa'yo may agenda eh. Ako, sa tingin ko, totoo naman, mga bodyguards yan ni Saldico. Totoo din yan na mga ano yan, dating Marines, dating Army. Talagang may background sila sa military. Dahil may background sila sa military, eh syempre yung mga transaksyon ni Saldico, mga ano yon, mga illegal, tapos maraming pera, bilyon ang pinag-uusapan, kailangan niya talaga ng mga ganyan na klase ng tao, yung marunong sa may military background. Kaya sa tingin ko totoo yun. Ang problema lang kasi doon sa ex-Marines na yan, marami na silang isiningit sa kanilang mga salaysay. Halimbawa, pinalabas nila na binigyan nila si Trillanes ng $2 million. Tapos binigyan daw ni Trillanes ng pera ang ICC. Ayun, malayo naman mangyari yun. Pero bakit nila kailangang sabihin yun? Ay syempre, ang nasa likod nila, mga kampo ng Duterte, tinuturuan sila. Dapat masira ang ICC. Dapat yung kredibilidad ng mga prosecutors ng ICC at saka yung mga investigador ng ICC ay masira. Paano ngayon sisirain? Palabasin na yan ay bayad. Sinuhulan yan ni Trillanes. So yun yung kanilang ano doon. Kaya nga sabi ni dating Senador Sani Trillanes, assuming na talagang tumulong sila sa pag-secure doon sa ICC. Pangalawa, sabihin pa natin na alam nila yung pakikipag-usap nga ni Trillanes sa ICC. Hindi naman kinakaila ni Trillanes yun. Pero yung sabihin na nagbigay ng $2 million si Trillanes, ay wala na yun. Obvious na inano na yun. Kumbaga, dinagdagan na yung kwento. Yan yung ano dyan. Kaya lang ngayon, syempre, ano sila ni Trillanes? Kinakasuhan na sila ni Trillanes. Imaginin mo, papalabasin na nagbigay si Trillanes ng pera doon sa mga ICC investigator. At ang ano na rin, doon din sa ICC, pati si Kaufman, gagamitin na rin itong mga sinabi ng mga ex-Marines na ito. Si Anyo, tingnan nyo si Anyo. Si retired General Anyo, dating opisyal yan sa panahon ni Duterte. Pag panahon ngayon ni PBBM, National Security Advisor. Sabi ni retired General Anyo, bakit nyo ako sasabihin na tumanggap ako ng mali-malitang pera? Sinisira nyo yung imahin ko. Matagal ako sa military, pinoprotektahan ko ang pangalan ko, hindi ko ito mapapalampas. Kaya kinasuhan din sila ni Anyo. Si Laila de Lima, sinabi rin nila na dinalhan daw nila ng mali-malita na naman na pera. Nung bandang uli, di naman daw malita. Paper bag na lang. Envelope daw. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, naiipit na itong mga itong 18 na ex-Marines. Kaya sa ngayon, dapat sana umattend sila dyan sa ano na yan. Ito yan, yung kumpletong picture niyan, mga kabunyog, ito yan. Ito yung nag-organize niyan. Sila retired General Pukis. So yan, nakikita niyo yung picture sa baba? Yan yung ngayon. Yan yung ngayong araw. Dapat sana paparangalan yung 18 na brave ex-Marines daw na yan. Dapat sana paparangalan doon sa Club Filipino. Nitong grupo ng mga retired generals at retired military officers, sila retired General Pukis. Kaya lang hindi nga sumipot. Hindi sumipot na. Bakit hindi na sumipot? Ay, ano na eh. Nung mga nakaraang araw, ano pa? Kumbaga, akala mo yung mga ex-Marines na yon, matatapang pa sila. Pero, pag problema na kasi, kaya nyo ba talagang panindigan ang mga sinasabi nyo? Yan na yung usapin dyan. Kung yung sanang mga sinabi lang nila na totoo, ibig sabihin, halimbawa, nagdala sila ng pera kay Romualdez, nagdala sila ng pera kay
nagdala sila ng pera kay Kimbo, nagdala sila ng pera kay JJ Suarez. Yun, medyo malapit pa sa katotohanan yun. Kasi kung magkagrupo nga sila Romualdez, Saldico, Suarez, Kimbo, pwede yun. Ang problema, marami na silang gustong ilaglag eh. Linalaglag na nila yung Makabayan Black, sila Arlene Brosas daw, sila Franz Castro. Wala na. Mahirap ng paniwalaan yun. Mahirap na. Kaya nasira na sila eh. So ngayon, tambak na yung kaso nila. Dahil tambak na yung kaso nila, nagtatago na sila ngayon. Yan mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari dyan sa tinatawag ng mga DDS na Brave 18. Kaya yung sinasabing Brave 18, hindi na sumipot ngayong araw. Diyos ko Lord. Wala na. Hindi na sumipot ngayong araw. Dapat sana paparangalan. Yan nakahanda na. Diyan sa lugar sana na yan paparangalan. Ang paliwanag ng mga organizers, unawain na lang daw kasi may mga seryoso na daw na threat sa buhay. May mga seryoso na daw na threat sa buhay. Kaya nag-aano na sila ngayon, nagpapasiguro na ng kanilang kaligtasan. Wala. Pagka ganyan na mahirap na yan. Yan yung problema diyan sa grupo na yan ng mga whistleblowers na yan ng mga DDS. Una, present nila noon si Gutesa. Ang tapang nung nandun sa Senado, pinipresent ni Marcoleta. Okay sana, okay. O ngayon, ang problema, after nung pag-appear sa Senado, nawala. Siyempre, iimbestigahan na siya, ipapatawag na ng NBI, ipinapatawag na ng DOJ, hindi na sumisipot si Gutesa. Style Gutesa. Yan yung nangyari dyan. Dapat kung maninindigan ka, lalo na 18 naman sila, bakit sila matatakot? Tuloy kahapon, nag-press ko na sila kahapon sa Valle Verde. Nandun pa si Mike Defensor. Yung 18, 11 na. 11 na lang kahapon. O ngayon, yung 11 nawala na. Buong 18 na ang nawala. Lusaw. Diyos ko Lord. Okay, sa mga di po nagla-like dyan like and subscribe po tayo, Mabsat. Alright. Kahapon may press ko na yan, si Mike Defensor sa Valle Verde. Yung 18 hindi na, 11 na lang ang sumipot. Ngayon naman, paparangalan sana ngayon, nakahanda na yung magpaparangal yung mga retired na military officers. Kasi sabi ng mga DDS na mga retired military officers, pare-pareho din lang yan, si Poki, si Mitran. Ang sabi nila, saludo daw ang mga retired na mga military officers dito sa 18 na ito dahil sa kanilang katapangan. Brave 18 nga ang tawag. Tapos kahapon nung nag-press con, 11 na lang. Tapos ngayon paparangalan yung 18, wala nang sumipot. Wala nang sumipot. Yan na yung yan na. Parang katulad na naman yan ni Gutesa, mga kabunyog, mga kababayan. Ganyan din ang nangyari kay Gutesa eh. Ang nakakatawa diyan, paparangalan mo sa katapangan. Paparangalan mo sa katapangan. And yet, wala naman. Paano na ngayon yan? Yung pinagmamalaki ng mga DDS, si Sara Duterte, saludo din dyan. Naglabas na ng statement si Sara dyan. Sabi ni Sara, saludo. Ganon din si Pulong. Si Pulong Duterte, naglabas din ng pahayag. Saludo. Pagpupugay sa 18 na brave ex-marines. Kaya lang ngayon, wala na. Hindi na nagpakita. Pero ang sabi nila sabi ng mga kasamahan nila sa DDS, lang naman daw, nagpapasiguro lang. Dahil nga daw, may banta na sa kanilang seguridad. May banta na sa kanilang pero pag pinatawag daw ng ombudsman, ng Senado, ng Kongreso, attend daw. Okay? Sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyo lahat. Yun ko magpapakita. Ganyan din sinabi nila ni Gutesa sa DOJ, pinatawag, di rin man nagpakita, attorney, Diyos ko Lord. Anak kayo na mga kamote. Marines ba talaga kayo? Diyos ko Lord. Charger, bigro mo, paparangalan sila dyan ni Pokis. Ni isa walang dumalo. Ano yon? Takot? Porket merong subpina. Subpina pala yun, takot na. Anak ng kamote, galawan talaga, halatang halata, Diyos ko Lord. Siya, next topic tayo, mga kamote talaga. Diyos ko Lord. Tuloy!
Mabsat, mukhang nagkainitan na naman si Amy Marcos saka si Ping Lacson. Bakit naman nagkainitan to, attorney? Diyos ko Lord. Nagkainitan sina Amy at Lacson. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Pinipilit ni Amy na Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Tawag daw yung 8 Maraming Marine kuro-kuro, sa Blue may Ribbon. tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Nagsalita na naman si Kans. Tungkol dito sa tinutulak nila Amy Marcos at ng ibang mga senador ng DDS, Duterte, na dapat daw magkaroon ng hearing ang Blue Ribbon. Sila Amy Marcos, bakit daw natatakot ang Blue Ribbon, si Ping Lacson? Bakit napahalagahan, hindi binibigyang importansya yung expose o binunyag nitong 18 na ex-Marines? Sabi nila Amy Marcos, ano daw ba si Ping Lacson? Pinuprotektahan ang mga taong binanggit ng nasabing 18 na ex-Marines? Ang sabi ni Senador Ping Lacson, wala eh. Ito kasing 18 na ex-Marines na ito, walang kredibilidad. Pag hinayaan niya yan magsalita sa Senado, gagamitin nilang forum yung Blue Ribbon, ang mangyari, magulo. Parang circus ang Senado niyan. Unang-una, ang security niyan, ang logistical na pangangailangan. Grabe, kasi 18 yan. Pangalawa, magulo rin ang kanilang sworn statement, yung kanilang sinumpaang salaysay. Hindi naman yung salaysay pa isa-isa or ginawa kasi ni Attorney Maligod, isahan na sinumpaang salaysay. Hindi naman pwede yun. Kasi pag tinitingnan mo sa press con, pinapakinggan nyo yung sinasabi ng mga ex-Marines. Iba naman yung sinasabi ng isa eh. Sabi niya, ako yung nag-deliver kay ganito. Sabi naman ng isa, ako ang nag-deliver kay ganito. Di dapat, ang affidavit nila pa iba-iba. Kung ikaw yung nag-deliver kay ganito at ang sasakyan na ginamit nyo ay ito at ang pitsa ng nag-deliver kayo ay ito, ganitong oras, at ang malitang dala nyo ay isa or dalawa at ang laman ng malita ay ganun, ikaw lang yung magsalaysay doon sa affidavit mo. Yung isa na naman, kung siya ang nakakita kay Laila de Lima, umano na ganyan, di siya naman, gumawa na naman ng affidavit niya. Kung tungkol naman kay Trillanes, sino ba? Tatlo na ex-Marines ang nakakita kay Trillanes na binigyan ng pera or sila ang nagdala ng pera? Yung tatlo na naman. Ang ginawa kasi ni Libby Baligon, yung 18, lahat yon iisa lang ang sinumpang salaysay. So ang gagawin mo, ipapatawag mo yung 18 lagi, sama-sama sila. Hindi naman pwede yun. Kaya pinapaayo sana kay Libby Baligod yun. Gawan mo ng sinumpaang salaysay na pa isa-isa or dalawa or tatlo para madali ang pagtawag. Ang gusto ni Libby Baligod, sama-sama yung 18 kasi iisa naman yung sinumpaang salaysay. Sama-sama naman sila. Iba-iba naman yung sinasabi ng bawat isa or dalawa dun. Pag yung 18 yung pinatawag mo, magulo i-handle. Yun lang naman ang punto ni Senador Ping Lacson. Ang mangyayari sa Sinarcos, magulo. Mahirapan siyang i-handle, sabi niya. Pero, ano ba yung sinabi ng ganito? Sinabi ni ganito. Anong sinabi naman ng isa? Anong sinabi yung isa? Kung tungkol muna kay Trillanes, di sige, yun munang may sinumpaang salaysay tungkol kay Trillanes. Kung yung tungkol naman kay Estela Kimbo, ipatawag naman yon, isa na naman yon. Ayaw kasing sumunod nito nila Baligod. Ini-insist nila yung kanila. Di kung ganoon, sabi ni Senador Ping Lacson, bahala kayo. Unang-una, questionable nga ang kredibilidad ng mga yan. Dapat imbestigahan muna yan, alamin muna. Ano ba talaga yung mga 18 na ex-Marines na yan? Sino bang nasa likod niyan? Ano bang background ng mga yan? Baka naman may mga agenda sa likod niyan, kaya naglilitawan yan. May mga portions doon na pwede na sabihin credible, pero may mga questionable. Number one, sinabi nila 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly, 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So, puro cost na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? So, sobra yung computation? So, sobra computation. That's my first observation. Second, as we Philippine Navy, Philippine Army, record check and background investigation on the 18 Marine Philippine Navy and Army personnel. Sir, why so? Initial information, hindi, wala pa. Pero bakit? At saka sa LTO. May initial information from the Philippine Navy na yung iba is honorably discharged. And number of them were never members of the Philippine Navy.
So doon pa lang, So- makukwestiyon natin yung credibility ng source. If true, kasi media lang ito. That's why I'm formalizing it by way of an official letter to the Armed Forces of the Philippines. Ito tayo isang observation. The Marisa timing, Sunokawa, shout out. parang nakatiming ko, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napakakurat ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Another one, timing nila, bisperas noong Trillion March, yung 40th anniversary ng EDSA. Another observation, parang kung gano'n ang mga pinagbibigyan, parang kulang yung listahan. Timing is suspect. So, Yeah, kasi timing ng Questionable? ICC confirmation of charges. okay. Ang timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung, sa akin kung ako yung magano, mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. So, gusto ni Senador Ping Lacson, imbestigahan muna. Pag naimbestigahan at ayusin yung kanilang mga affidavit, saka niya ipapatawag. Pero kung ngayon na ganyan, bigla mo yan ipapatawag, sabi ni Senador Ping Lacson, sir, at saka Wala na nga sila magagamit eh. nila yung Blue Ribbon. Kasi ang gusto ng mga 18 na yan, na ex-Marines, magkaroon ng platform, forum. Gagamitin nilang plataforma yung Blue Ribbon Committee hearing para kung sino-sino ang sisiraan. Sisiraan si Trillanes, sisiraan si Laila de Lima. Hindi naman talagang totoo yung kanilang sasabihin. Kaya sabi ni Ping Lacson, ni Senador Ping Lacson, anuhin muna natin. Imbestigahan muna natin yung mga yan. Sino-sino ba yung mga yan? Alamin natin yung background nila. Tapos, ano ang sinasabi ng isa? Gawan siya ng affidavit. Ano yung sinasabi ng isa? Ang pagpatawag sa kanila, hindi sabay-sabay yung 18. Depende kung tungkol muna kanino. Tungkol muna kay Stella Kimbo. Tungkol muna kay Trillanes o kung ano man. Yan yung ay wala eh. Talagang ang ini-insist ng kampo ni Baligod, isa lang, yung kanilang sinumpaang salaysay. Sabi nga ni Ombudsman Boy, pwede ba yun? Sa lahat ng nangyari na yun na nakalagay dun sa affidavit, sama-sama yung 18? Hindi naman pwede. Hindi naman pwede yun. Hindi ka nila masagot, attorney. Hindi naman sila sama-sama. Tuturuan Kaya dapat gawa ng maayos na affidavit. Pag naayos na yon, di sige, pwede na, pa isa-isang patawag, 2, 3. Para hindi magulo, hindi circus. May punto, tama si Senador Ping Lacson. Kaya lang, ang problema kasi, matigas ang ulo nito nila Baligod, nila Amy Marcos. Kung anong gusto nila, yun ang masunod. Hindi naman pwede. Ang chairman ng Blue Ribbon ay si Lacson. Diba? Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Salamat, attorney. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay Yung talaga si Manang Amy, ma'am, nakisaw-saw na naman, no? Diyos ko Lord, no? Marisa Sunokawa, Anti-Babes, Sir Leonardo, ibang klase talaga si Babalina. Imbestigahan na daw yung 18. Nawawala nga yung 18, di ba? Diyos ko Lord, hindi nga sila nagpakita kahapon. Naduwag na sila, Diyos ko Lord. O siya, next topic tayo. Putragis.